an effective way to address this? Kasi ang bilis magkalat ng fake news, 'di ba? Ng mga ganyang disinformation content. Ano yung effective strategy to deal with them, especially in this context, no? Mabilis ang dami nangyayari. To be honest, no, kagabi talagang ang dami naming trabaho kagabi, no, very active yung group chat namin kagabi kasi na-overwhelm kami sa sobrang dami nung mga fake quotes at saka nakakainis pa nga kasi obviously yung iba dito satirical tsaka joke pero yun nga dahil nag-spill over siya sa mga Viber groups, sa mga FB Messenger groups, sa mga pages, maraming nagpapaniwala, no? So, obviously, this cannot be done by a single organization. This cannot be done by a single organization. So, and it's good na I can see na Verifiles, Philstar.com, at saka ABS-CBN and GMA din, kanya-kanyang contribution din sa fact-checking. No? So, I think ang napapansin ko sa mga news organizations, meron ng recognition na kailangan natin gawin to. Dati kasi may away-away pa sa fact-checking na dapat ang gagawa lang ng fact-checking, ito lang, mga independent organizations. Ngayon, I think there's a wider acceptance of the need to fact-check. Kaya lang, obviously, hindi pwedeng reactive tayo, hindi pwedeng after the fact tayo, palagay ko. So, we have to strategize as a community, as a media community, on how to best deal with disinformation in a massive scale. Parang user-generated disinformation. I don't know. So, siguro dapat may combination of so many strategies, including yung mga pre-banking, educating users, on how to be, adopting a critical, even skeptical attitude towards these, sudden burst of social media activity, especially surrounding huge news events. No, so pag may malalaking news events, expect ka na so many people will try to encourage to influence the narrative, whether elections yan or kagaya nito may mga malalaking kaso. So some parties are bound to try to influence the narrative, especially ngayon sa kaso ni Duterte. Gusto nilang i-frame yung buong issue in encourage or force people to look at this issue in one way. So dapat inoculated yung yung users, yung audience natin na maging skeptical tayo, maging mapanuri, maging critical. Hindi porket ang daming mga ganyan maniniwala na tayo, no? Okay. Let me touch on that, no? Tsaka magandang take-off yung binanggit ni Ipe, no? Nico. Binanggit niya yung pre-banking, yung et cetera. Pero yung fact-checking kasi by its very nature is reactive. And siguro if I were to visualize yung ginagawa ninyo, no, na napaka-importante, para mga bumbero, forest fire, may sumulpot dito, papatayin, aapulain, pero may susulpot na mas malalaking sunog. At ilan lang yung mga bumbero. Di ba? So, yung binabanggit ni Ipe na concerted effort on the part of different organizations, how exactly should that work? And would that be enough given the scale of disinformation that we are seeing? Ako, tama no, sir, every time na na-invite ako magsalita about fact-checking and all that, ang lagi kong sinasabi, para siyang boxing na mag-uumpisa kami na may pasana kami sa muka. No? Nasuntok na kami bago pa kami mag-uumpisang pumalag. No? So talo na kami bago kami mag-start. Pero napansin namin din siya nagre-react din yung mga fina-fact check namin, no. So minsan nararamdaman din nila na tinatamaan sila. Lalo na kapag tulad namin na Press 1 PH, isang maliit na organization, no. Lalo na kapag yung mga ginagawa naming fact checking is dinadala ng ibang mga mas malalaking grupo. No. So napakalaking bagay yung ganun na concerted effort siya na nagtutulungan yung mga fact checking organizations, may mga partnerships. Karamihan ng mga partnerships nga natin minsan hindi siya formal, no, hindi siya nakasulat talaga na may agreement, no. So for example, ang Press 1 PH, partners tayo ng Philstar on certain projects, tapos nakikipag-partner tayo sa the Probe team on certain projects, no. And sa tingin namin yun yung pinakamagandang solusyon so far, na pare-pareho kaming maliliit yung resources, kalaban namin isang disinformation machinery na well-funded,
no? So, hindi kami magsa-survive kung mag-aaway-away kami. No? So, Okay. ganun, very effective. I think yun, nakikipagtulungan kami pati sa academe, no? Sa UP, sa UST. Okay. So, sa mga hindi familiar, no, how does pre-banking work? Would like to answer that. Professor, ina-anticipate mo yung mga news events for one. Halimbawa meron kaming current partnership ngayon with the GMA Integrated News for the production of infographics surrounding the election. So may mga issues kami na pinipili na bago pa mabiktima ng fake news yung mga users, social media users, maglalabas na kami ng mga educational infographics about certain aspects of the election. I mean, siguro repackaging lang to ng voters education. Pero tinawag na namin siyang pre-banking. So, inunahan na namin na Yeah. ito yung mga dapat mong tandaan na pwede kang paano makakount ang boto mo sa pamamagitan let me rephrase that. Tamang pag-shade ng balota, yung mga ganon. That's number 1. Number 2, kung ikaw ay overseas Filipino, ano mga paraan ng pagboto? So, may mga naka-line up na kami ng mga ganyan, and we will keep on sharing and resharing these infographics for the benefit of users. Maraming ways to do pre-banking. Maraming ways. Pero ang importante doon is backed up ka by evidence, no? At saka accessible yung content mo, no? Ako din, ang criticism ko rin sa fact checking, puro English yung format eh. No? So I agree. kulang sa dapat may mga vertical videos yan, may mga short form videos, may mga infographics, at may Targeted. Dapat targeted. at may Tagalog version din yung mga fact checks, no? Hindi mo maialis yung English kasi yan yung original research, yan yung panggagalingan ng ibang formats eh. Pero hindi pwedeng tumigil doon. Okay. Yeah, kasi when you talk about pre-banking, anticipatory. Parang you will bombard, let's say, a particular target segment with the right information para in a way, baka naman inoculated na sila na kami pumasok man na fake information. At teka muna, ito yung totoo eh, di ba? Parang meron na silang force feed. I forgot to mention, we're also doing a pre-banking on surveys. Paano ba kumilatis ng survey? Kasi habang papalapit ang election, ang daming mga maglalabasan. Hanggang ngayon nga, may mga naglalabasan ng mga surveys na questionable ang ang methodology na the last election season, Kalya survey. Tapos ito naman, mga survey na hindi mo alam kung sino yung mga kinausap, 10,000 daw ang kinausap, no? Pero walang listahan kung saan probinsya, saang regions, paano ang sampling, snowball sampling ba yan, or random ba yan, stratified ba yan, cluster sampling ba yan, walang ganun eh. So, dapat yung mga ganyan, yan, isa sa mga subject ng pre-banking.